Wang Chao, may napakagandang balita. May isang magandang dalaga na pumunta sa ating marriage agency. At sa unang tingin pa lang, ikaw na ang napili niya. Ngayon, naghihintay siya sa Zinli Cafe. Bilisan mo. Traffic sa daan. Dagdag pa na kailangan baguhin ang address ng order kaya. Umupo ka na. Parang tumakbo ka ng marathon papunta dito. Ano? Pasensya na. Ako ay unang beses makipag-date. Nakasakay pa sa e-bike at nahuli pa. Ako rin, unang beses ko rin makipag-date. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ang ibig kong sabihin, sa tingin mo ba ay okay ako? Sige, okay lang. Pumunta na tayo para kumuha ng lisensya, ha? Shishi, Jolene. Ang aga mo naman dumating. Gusto kong ipakilala ang isang tao. Joey. Fang Chao. Fang Chao, gusto mo ba ako? Zulin, gusto kita. Fang Chao, tayo. Estudyante pa lang. Paano ka makikipagrelasyon? Sabi ko, Shishi, yung pinakilala mo sa akin, siya ba yun? Magkakilala kayo. Hindi lang magkakilala. Kaklase ko siya noong high school. Noong nag-aaral pa kami, mababa ang mga grado niya. Hindi lang siya pabigat sa klase. Lagi pa siyang walang ginagawa, at gumagawa ng mga kalokohan. Jolene, ano bang pinagsasasabi mo? Kailan ba ako gumawa ng kalokohan? Ano, nahuli kita. Naiinis ka na ba? Sa tingin ko siya. Mukhang hindi siya si Sisi. Gaano pa lang ba katagal kayong magkakilala? Ako, 10 taon ko na siyang kilala. Hindi ko talaga dapat sinabi sa'yo ngayon. Hindi mabuting tao ang lalaking yan, HMPH. Pasensya na, paano kaya kung magdagdag tayo sa WeChat? Tapos mag-set tayo ng oras sa ibang araw. Sige, Sisi. Bakit mo in-add sa WeChat ang ganitong klaseng tao? Huwag ka nang makipagkita sa ganitong tao sa hinaharap. Bakit mo pa kailangan ng WeChat niya? Fang Chao. Huwag kang parang palakang nangangarap ng swan. Hindi kayo magka-level ni Shishi. Tama na, huwag na kayong magsalita pa. Shishi, dumating na si Chen, hindi mo ba alam? Ang galing niya ngayon. Sikat na siyang eksperto sa ginto, hindi ba ito si Chen Fei? Kung hindi lang may pera ang pamilya niya tuwing weekend, walang masyadong espesyal na mangyayari. Ito ang best friend kong si Shishi, napakagandang babae. Shishi, mamaya mag-hotpot tayo. Tawagin mo si Shishi, tingnan mo ang batang babae. Gusto kita. Mahal na hari. Walang sino man ang hawak niya sa kanyang kamay. Gusto kong subukang ipaalala ito. Pero, maniniwala siya sa akin. Na-detect na ang puso ng host ay hindi kontento. Matagumpay na nabind ang wish fulfillment system. Ano? Sistema ng pagkamit ng mga nais. Oo, tagapangasiwa. Basta't ang bagay na ninanais ng tagapangasiwa ay kayang tuparin ng sistema. Kahit anong bagay ba ay kayang tuparin. Oo, tagapangasiwa. Ngunit nais ko lang ipaalala sa tagapangasiwa na ang resulta ay nakadepende sa antas ng iyong pagnanais. At isang beses lang sa isang araw ang pagkakataon. Kaya pakiusap, sulitin mo ang pagkakataon. Kung ganun nga talaga. Ako ay sisimulan ko na ang sistema. Shishi, maganda ang negosyo ng tatay ko sa Shanghai. Ako naman, may 3 o 4 na tindahan ako sa Chenda Mall. Sinabi na sa'yo ni Shishi. Ang galing na ngayon ni Chen Fei. Ay, hindi mo ba alam na si Shishi ay kaklase natin? Dati siyang lumipat sa klase natin at nag-aral dito ng 1 taon. Hindi mo na ba natatandaan? Talaga, hindi ko talaga alam. Ang galing naman ng pagkakataon. Sige, subukan natin. Tagay. Tingnan natin. Bakit ka nandito?
Fang Chao, bakit ka na naman sumunod? Guguluhin mo ba si Shishi ng ganito? Shishi, maliban na lang kung siya si Fang Chao, wala ka na bang hiya? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung ano ka? Karapat-dapat ka ba kay Shishi? Paano nyo nasasabi ang ganyang mga bagay? Si Shishi ay isang mahirap na binata lang. Huwag kang magpaloko sa kanya. Maliban na lang kung, hindi ba't may kaunting pera lang ang pamilya mo? Akala mo ba'y napakalaki na ng halaga ng pera? Haha, hindi ko masabi. Noong makita ko itong BMW, hindi ko ito mabibili kahit kailan sa buhay ko. Chen Fei, grabe naman ang mga sinasabi nyo dito. Nagsimula na ang sistema. Teka lang. Shishi, seryoso ka talaga sa dumplings na ito. Hindi ba't isa lang siyang mahirap, tagapag-deliver na wala man lang matinong sasakyan? Ano ba ang maibibigay niya sa'yo? Inihatid ng delivery para sa'yo. Sila'y kumikita sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Hindi tulad ng iba na may mamahaling kotse na bigay lang ng pamilya. Nakakatuwa ba? Shishi, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Isa lang siyang mahirap na bata. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Oo nga, niwala siyang sariling kotse. Kung ako man ay may kotse tulad ng sa iba. Kung ako man ay may kotse tulad ng sa iyo. At isa pang kotse tulad ng sa iyo. Na-detect. Matinding pagnanais ng host na magkaroon ng sports car. Kinumpirma ng sistema. Magpasaya ng bagong babae. Ito ay isang bahagi. Magandang kotse. Totoo ang dahilan na ito. Lahat ay totoo. Ano ito? Susi ng kotse. Totoo ba talaga ang lahat ng sinabi ng sistema? Ano ba't nakatayo lang ang batang ito doon? Kasalanan ko, kasalanan ko, kasalanan ko. Ang batang ito, noong nag-aaral pa, may problema na sa utak. Ngayon mukhang lumalala na. Kayong dalawa, ang yaman yung magsalita ngayon. Wang Chao, humihingi ako ng paumanhin para sa kanila. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa kahit sino. Shishi, huwag ka nang makipagtalo sa taong ito. Ganito, papasakayin tayo ni Chen Fei sa kotse niya para mamasyal. Okay, ayoko sumakay sa kotse niya. Mas mabuti pa ako na lang ang maghatid sa'yo. Hindi ikaw, ikaw talaga. Bata, anong nangyayari sa'yo? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Anong ipanghahatid mo? Hindi ba't nasa probinsya ka? Ako. Hatid kita gamit ang Porsche ko. Ito ay talagang napakaganda. Ano? Paano magiging sayo ang RV na ito? Ang kotse mo ay bigay ng pamilya mo. Isang mayamang dalaga na nagpapanggap na mahirap at nagde-deliver ng pagkain araw-araw. Masaya ka bang niloloko ako? Ah, hindi ako. Ako ay nanghiram sa kaibigan. Gusto ko lang talagang ihatid ka pauwi. Shishi, sabi ko na nga ba niloloko ka ng batang ito? Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Oo nga, Shishi. Hindi ba ihahatid mo ako pauwi? Sige. Nagde-deliver ng pagkain. Isang delivery guy. Baka naman siya talaga ay isang nakatagong mayamang tagapagmana. Hiniram mo ang sasakyan na ito. Gumastos ka ng malaki, di ba? Oo, talagang gumastos ako ng malaki. Pero gusto ko lang talagang ihatid ka pauwi. Magpakasal na tayo. Anong biro yan? Hindi ako nagbibiro. Gusto kong maghanap ng asawa sa pangalan lang. At ikaw? Baka ikaw ang pinakamagandang pagpipilian ngayon. Bakit siya magpapakasal sa akin? Dahil ba wala siyang magawa? Hindi siya mukhang ganong klaseng tao. Ano ang dapat kong gawin? Pumayag na ako sa'yo.
Hindi. May kondisyon ako. Anong kondisyon? Ibig sabihin, kasal na ako. Hindi ko akalain na ganito lang magpakasal. Hindi mo pa nasasabi ang kondisyon mo. Ako. Ang kondisyon ko ay, bigyan mo ako ng pagkakataong manligaw sa'yo. Gusto kong patunayan na hindi lang kami magaling sa pangalan. Oy, hindi ba ito si Fang Chao? Nagpapanggap na mayaman dito. Hindi kaya. Pababayaran niya sa babae ang bill. Nagpapanggap na mayaman. Nagpapakain lang naman ako kay Shishi. Shishi. Ang galing mo talagang magpakitang gilas. Jolian. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang relasyon namin ni Fang Chao. Hindi mo kailangang pakialaman. Sisi. Bakit ka nakikisama sa ganitong klaseng tao? Hindi naman siya karapat-dapat para sa'yo. Karapat-dapat ba o hindi? Parang hindi naman ikaw ang magpapasya, di ba? Sa gitna ng disyerto, parang ibon. Ay, tingnan mo. Nakalimutan ko na pala. Hindi ba't sa susunod na linggo ang anibersaryo ng Shanghai High School? Dapat imbitahin ka bilang malaking boss, di ba? Pagkatapos ng lahat. Nagmamaneho ka na ng supercar, di ba? Anibersaryo ng paaralan, nako, 1 linggo na lang at 60th anniversary na ng Shanghai High School. Inimbitahan ng paaralan ang mga natatanging alumni na bumalik. Paaralan. Hindi naman siguro hindi ka inimbita, di ba? Xiao Jiyu. Sasamahan ko siya pumunta. Kakadonate lang ni Chen Xiao ng bagong basketball court sa eskwela. Hindi ko alam kung si Boss Fang ay may balak ding magbigay ng donasyon sa alma mater natin. Wala naman akong pera para dyan. Shishi, huwag kang magpapaloko sa mga taong may masamang balak. Ako si Liu Chishi. Kailan ko ba pinahalagahan ang ganoong bagay? Basta't tapat ang tao. Sincero. Mas mabuti pa kaysa sa mga taong nanguhumaling sa pera. Fang Chao, HMM. Bukas ang anibersaryo ng paaralan. Pupunta ka ba? Siyempre pupunta ako. At saka, sasabihin ko sa lahat. Karapat dapat ako. Sige, sasamahan kita. Fang Zhang. Bakit parang pakiramdam ko nagbago ka na? Dati naman hindi ka ganito kakumpiyansa. Siyempre nagbago na ako. Ngayon may sistema na akong tumutulong sa akin. Ang lakas ko na, natatakot na nga ako sa sarili ko. Kumpiyansa. Oo naman. Ang tao naman talaga nagbabago, di ba? Bukod pa dyan, kailangan ko pa ring pag-isipan ito. Ang tinutukoy mo ay sino? Ah, kailangan ko nang bumaba. Fang Chao. Wala akong magawa kundi gawin ito. Sana sa hinaharap. Hindi kita sinisisi. Talaga bang ito ang diretsyong biyahe? Pasensya na, Fang Zhang. Magmaneho. Sino ang taong ito?
Liu Shishi. Mas mabuti pang huwag kang mag-isip ng iba pa. Ang dot ng pamilya Zhao. Tinanggap na namin lahat. Mas mabuti kung magpakabait ka na lang. Kasal na kami ni Fang Chao. Anong sinabi mo? Kasal na kami ni Fang Chao. Ibabalik ko ang dot ng pamilya Zhao sa kanila. Anong klaseng sitwasyon ito? Nasiraan ka na ba ng bait? Hindi mahalaga kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahalaga ay ito ang aking desisyon. Sige, mabuti. Gusto kong makita kung anong kakayahan ni Fang Chang. Tingnan mo ang anak na babae ng pamilya Liu. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Ang pangalan niya ay Fang Chao. Shanghai High School. Bumalik na ako. Dati, nandito ako, isang walang kwentang tao na tinatapakan ng lahat, pero ngayon, nagbago na ang lahat. Hawak ko na ang sistemang walang puso sa mundo. Ang pagiging moda mo ngayon, ay ang pahayag ng pagbawi. Maliban kay Sulin. Hintayin nyo lang at makikita nyo, ako, itong walang kwentang taga-deliver, kung paano ko babaliin ang konting yabang mo. Sobrang nakakadismaya, ngayon. Nakakatakot ang lakas. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pumunta ako para sa anibersaryo ng paaralan. Pupunta ka sa anibersaryo ng paaralan. Nasaan si Yao Qihan? May imbitasyon pero hindi makapasok. Hinihintay ko ang kaibigan ko. Hindi ba tinutulungan ako ni Chen Hao? Bakit nasa labas siya para magulo? Ah, Chen Xiao, nandito ka pala. Ang galing naman, ngayon lang tayo nagkita. Bakit? Ang ating malaking boss, Fang. May araw din pala na na-lockout sa labas ng pinto. Hinihintay ko si Shishi. Pagdating niya, sabay na kaming papasok. Wala si Shishi. Wala kang ang karapatang pumasok. Kuya Huang. Siya ang malaking boss ng ating paaralan, na dumating para magbigay ng donasyon sa ating paaralan. Papasukin si Kuya Huang. General, hindi ka ba nagbibiro? Siya lang. Paano kita lolokohin? Seryoso ako. Pumasok ka na. Salamat. Wang Chao. Hindi para sa iyo ang pintong ito. Pero hindi ko alam na wala kang upuan. Pagpasok mo. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Mabuti na lang si Boss Fang. Bakit hindi mo mahanap ang pwesto mo? Baka naman hindi ka nakatanggap ng imbitasyon. Nandito si Fang Chao. Pasensya na. Ngayon ko lang nakita. Salamat sa paghihintay. Buti dumating ka na rin. Akala ko hindi ka napupunta. Pinanggako ko sa'yo, paano ako hindi darating? Ano bang meron siya na wala ako? May problema ba sa utak si Liu Shishi? Tama na, Chen Xiao. Hindi ba't nandito tayo ngayon, para patunayan na isa siyang inutil? Kapag lumabas na ang totoo, malalaman din ni Shishi kung anong klaseng tao siya. Oo nga. Gusto kong makita. Kung ano ang kaya niyang ipakita. Hindi ka dapat pumunta ngayon, Chen Fei. Halatang niloloko ka lang niya. Nag-aalala ka ba para sa akin? Seryoso ka naman, ayos lang ako. Gusto kong makita kung ano ang balak nilang gawin. Tingnan mo siya, parang ang taas ng kumpiyansa niya. Ako lang ba ang nag-iisip ng sobra? Ang yabang mo. Tingnan natin kung makakatawa ka pa mamaya. Malapit nang magsimula ang palabas. Sa mga nakaraang taon, ang pag-unlad ng Shanghai High School
ay hindi posible kung wala kayo. Gusto kong pasalamatan kayong lahat, na mga natatanging mag-aaral mula sa Shanghai High School. Bukod dito, nais ko ring pasalamatan si Chen Fei. Sa mga nakaraang taon, si Chen Fei ay tahimik na tumutulong sa Shanghai High School. At sa pagkakataong ito, kasabay ng ika-60 anibersaryo ng paaralan, lalo pa niyang ipinakita ang suporta sa Shanghai High School sa pamamagitan ng pagpapagawa ng bagong basketball court. Tama nga, kung hindi ako nagkakamali. Ang ating mga kuya nitong mga taon ay hindi nagkulang sa pag-iipon para sa Shanghai High School. Hindi mo alam, di ba? Si Kuya Chen Fei nitong mga taon ay nag-donate ng milyon-milyon sa eskwelahan. Ano ba naman ang isang basketball court? Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Inaanyayahan si Chen Fei na umakyat sa entablado upang magsalita. Kuya Teng Fei. Kuya Teng Fei. Ako ay nagmula sa Shanghai High School. Kung wala ang Shanghai High School, wala ako sa lungsod ngayon. Kaya't ang mga ginawa ko ay hindi ganoon kahalaga. Ang mga ito ay nararapat lamang na gawin ko. Puro formal na pananalita. Sino ang mag-aakalang ang mahusay na estudyanteng lumabas mula sa Hagao Village ay masyadong maraming narinig, madaling magka-indigestion. Naalala mo pa ba? Paano tayo nagkakilala? Hindi ba tayo nagkakilala sa isang blind date? Tama nga, hindi niya talaga ako naaalala. Sa wakas, ang liko ng kapalaran, madalas nagsisimula sa isang nakakahiya at magulong dali. Noong araw na iyon, nakipagtalo ako sa aking ama. Sa sandaling ako'y nadapa, pakiramdam ko'y itinakwil ako ng buong mundo. Noong oras na iyon, akala ko ang buong mundo ay kasing lamig ng mga ulap noong araw na iyon. Hanggang sa siya'y dumating, at pinatay ang aking pag-asa. Ang mundong ito ay mayroon pa rin ako. Sa pagkakaalam ko, si Fang Chao mula sa aming klase ay dumating din sa paaralan ngayon. At mag-aambag din siya sa paaralan ng kanyang taus-pusong donasyon. Sino ba si Ming Chao? Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanya. Si Chen Fei, halatang niloloko ka lang niya. Si Liu Bei at Chen Fei, ganito pa talaga kaseryoso ang pagpapakilala. Mukhang hindi ito simpleng pag-aaral. Si Fang Chao ay isang napakahusay na tagapaghatid ng pagkain. Anong karapatan ng isang tagapaghatid ng pagkain na umakyat sa entablado? Nagpapanggap lang na may kaya. Hindi alam ang limitasyon niya. Chen Xiao, nagkamali ka yata. Isa lang siyang pangit na tagapaghatid ng pagkain. Huwag mo siyang husgahan base sa panlabas niyang anyo. Kahit isa lang delivery rider si Fang Chao. Dapat natin siyang bigyan ng kaunting respeto. Totoo ba? Jolene, anong gulo ang ginagawa mo dito? Wala akong ginagawang gulo. Sabi niya karapat dapat siya para sa'yo. Kailangan naman niyang patunayan ang kakayahan niya, di ba? Kahit isa na lang ang pagkakataon para matupad ang pangarap. Dasal ko na matulungan mo akong magkatotoo ito. Kung ako nga lang sana ang isang bilyonaryong kabayo. Fang Chao, hindi mo ba kayang umakyat sa entablado? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Isa lang siyang hampas lupang tagahatid ng pagkain. Mga tol, pag nakita niyo siya mamaya, bigyan niyo siya ng 5 bituin. Magbigay ng komento. Kaya umasa, ikaw ang maglalakad sa gitna, nakatakda na ito. Hindi ko akalain na ang inutil na ito ay talagang maglalakas loob. Tingnan mo kung paano kita pahihiyain mamaya. Sino ang maglalakas loob umakyat? Hindi ba natatakot mapahiya? Ano bang maibibigay ng isang nagde-deliver ng pagkain? Amoy masarap ba ang delivery? Ano ba talaga ang iniisip mo? Bakit ka umakyat sa entablado? Wala kang silbi. Anong karapatan mong magsalita tungkol sa mga babae sa amin? Paano ko patutunayan na isa kang walang kwentang tao na walang hiya? Ano ang sinasabi mo? Chen Xiao, Chen Xiao. Tinitingnan ka ng mga kaklase mo. Mukhang may iniingatan si Chen Fei tungkol sa batang ito. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga mayaman ang batang ito. Mas mabuti pang magpakitang loob ako kay Chen Fei.
Wang Chao, sa pagkakataong ito sa selebrasyon ng paaralan, nag-donate si Chen Fei ng 100,000 para magpagawa ng bagong basketball court sa paaralan. Nakikita ko na isa ka ng matagumpay na kabataan ngayon. Hindi ko alam kung ano ang plano mo para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng paaralan. Mukhang tuwang-tuwa siya kay Chen Fei. Talagang pinupuri niya ng husto. Hindi nakapagtataka kung bakit si Chen Fei ay masigasig sa pagbibigay ng donasyon sa Jianghai High School. Fang Chao. Kung hindi mo kayang magbigay ng donasyon na ito, huwag ka nang magpahiya dito. Walang kahit anong reaksyon. Talaga bang mapapahiya ako sa harap ng buong paaralan? Hindi pa alam ni Direktor Joe, di ba? Si Fang Chao ngayon ay nagmamaneho ng Porsche. Anong Porsche? Ngayon, kahit mga nagde-deliver ng pagkain ay ganito kay Aman. Si Fang Chao, estudyante natin. Bata ka pa pero nakakapagmaneho ka na ng Porsche. Mukhang isa ka ring batang matagumpay. Mga leader na siya. Huwag kayong mag-alala. Si Fang Chao ay may malalim na pagmamahal sa kanyang alma mater. Kapag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Kaya ba niyang mag-donate ng jeep para sa alma mater? Bakit parang naalala ko na sinabi ni Fang Chao noon? Nasa anibersaryo ng paaralan. Gusto niyang talunin si Chen Fei. At magbigay ng sorpresa sa alma mater natin. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Chen Fei ay maraming beses nang nag-donate sa Jinhai High School. Oo nga, si Shaoli ang gustong talunin si Chen Fei. Ang 2 milyon ay talagang hindi sapat. Fang Chao, magbigay ka pa ng kaunti. Jolin, tumahimik ka na lang. May kabuluhan ba ang paglalagay kay Fang Chao sa sitwasyong ito, Shishi? Anong ibig mong sabihin? Si Fang Chao mismo ang nagsabi niyan. Ako lang naman. Isang pagsasabi lang naman. Kaklase Fang Zhang, magkano ang balak mong i-donate? Na-detect sa kalooban ng host, ang matinding pagnanais maging bilyonaryo. Kinukumpirma ng sistema. Nais ng host ay naisakatuparan na. Naiintindihan ko na, kapag sapat na malakas ang hangarin sa puso, magkakatotoo ang iyong mga nais. Handa akong magbigay ng pondo, para ipaayos ang loob at labas ng alma mater natin. Fang Chao, nasisiraan ka na ba ng ulo? Sobrang imposible naman ito, baka nagyayabang lang si Huang. Kahit maliit lang ang sakop ng Jianghai High School. Pero kung pagsasamahin ang mga gusali ng paaralan at dormitoryo, paano magiging posible ang ilang milyon na iyon? Fang Chao. Sobrang labis ang pagyayabang mo. Nagpapahayag ka ng yabang nang hindi man lang nag-iisip. Isang ordinaryong tagapaghatid ng pagkain. Nagmamaneho ng Porsche pero hindi na alam kung sino siya. Talagang ang araw na sumikat ay nagiging dahilan ng kayabangan. Bago magyabang, kailangang magpakumbaba. Akala ko pa nga, Fang Chao, kung paano kita mahihikayat na sumabak. Hindi ko inasahan na ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Kaklase Fang Chao, totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, Direktor Joe. Dahil sinabi na ni Fang Chao, sigurado akong gagawin niya ito. Hindi ko alam, kaklase Fang Chao. Kalkulahin kung magkano. Aba, grabe. Dapat maliit na target lang ito. Talagang sistema ng katuparan ng mga pangarap ito. Astig, bakit ka nagmamadali? Kailan ko ba sinabi na 1 milyon? Mga pinuno ng paaralan, handa akong magbigay ng 10 milyon. Pahinga sa ilog at dagat na parang deklarasyon. Ano? 10 milyon. Anong pinagsasabi mo? 10 milyon? Nakakita ka na ba ng milyon? Fei. Anong pakialam mo kung mag-donate ako sa alma mater ko? Hindi mo ba iniisip na inagaw ko ang spotlight mo? Ayaw mong mag-donate ako sa paaralan, di ba? Totoo ba ang sinasabi mo, Fang Chao? Talaga bang magda-donate ka ng 10 milyon sa alma mater mo? Oo, hahaha, Direktor Fang. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng walang kwentang ito. Ah, Fang Chao. Tingnan mo, sakto sa school anniversary ngayon. Bakit hindi mo muna i-transfer ang 10 milyon? Nandito ang mga kaklase. Pwede ba silang maging saksi para sa'yo? Ako. Pwede akong mag-transfer ngayon. Pero kailangan munang pumirma ng kontrata ang paaralan. Anong klaseng kontrata? Ayokong ang perang ito.
ay mapunta sa bulsa ng iba. Kaya, umaasa ako na magagamit ng maayos ang perang ito. Kung talagang gusto mong mag-donate para sa paaralan, siguraduhin lahat ng asawa ay magbigay ng patas na suporta. Wang Xiaozi, Zhou Long, huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa gulo ninyo. Kung hindi lang maganda ang kalagayan ng paaralan ngayon, huwag mong isipin na aaminin ko ang tungkol sa perang ito. Si Direktor Zhou ay taos-pusong tumutulong para sa Shanghai. Napakalaking tulong niya. Hindi kayang ilabas ng batang iyon ang ganong kalaking pera. Principal Wang, ibigay mo sa akin ang account at ibibigay ko sa'yo. Ano na namang kalokohan ito? Baka mamaya sasabihin mo na naman na may limitasyon ng account. Hindi na mailipat ang pera, di ba? Principal, may problema tayo, Principal. May 10 milyon sa account natin. Ano? Talaga bang nag-donate siya ng 10 milyon? Sobrang imposible naman ito. Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Umalis na muna tayo. Kaklase Fang, kung may mga kahilingan ka, maaari mong sabihin sa aming paaralan. Ganito, wala naman akong masyadong kahilingan. Gusto ko lang natuparin ng alma mater ang mga pangako nito. At magamit ng maayos ang bawat sentimo. Kaklase Fang, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang hahawak sa buong bagay na ito. Tinitiyak kong magagamit ng maayos ang bawat sentimo. At inilalathala ko ang bawat gastos sa website ng paaralan. Huwag kang mag-alala, imposible iyon. Hindi maaaring magkaroon ng ganoong karaming pera si Principal Wang. Shen Fei, kahit na nag-donate ka ng maraming pera sa paaralan. Pero marami ring proyekto ang ibinigay sa iyo ni Direktor Zhou, di ba? Kayo rin, napuno ang inyong mga bulsa, di ba? Principal, tama na, huwag mo nang sabihin. Ngayong taon ay ika-60 na anibersaryo ng paaralan. Ayoko ng masyadong gulo. Mauna na kayo. Kami na ang bahala sa karne. Pag-usapan na lang natin ulit mamaya. Shen, mauna ka na. Ako na ang bahala sa natitirang bagay. Principal, kung wala nang iba, aalis na ako ha. Muli, salamat sa iyo, kaibigan. Polem. Fang Chao. Hindi ko akalain na ganito ka nakagaling ngayon. Kami nga, tama na, Jolene. Wala naman ito. Fang Chao, Jolene. Hindi ba't dati tinatawag mo akong walang kwenta? Ang kapal din ng mukha mo, ano? Oy, Fang Chao. Fang Chao, gusto mo ba si Jolene? Oh, hindi, wala talaga, promise. Fang Chao, gutom na ako. Fang Chao, paano mo nagawa, sa harap ng maraming tao? Wala ka man lang konsiderasyon sa akin. Liu Shishi, hindi kita hahayaang magkasama kay Fang Chao. Hintayin mo lang, pagsisisihan mo ang mga ginawa mo ngayon. Ang aking asawa sa biglaang kasal ay naging mayaman. Napapansin kong dama-dami ang iyong mga lihim. Pagkakataon na natin ito sa susunod. Tatay, Liu Shishi. Ang galing ng ginawa mo. Babalik ako agad, okay, sige, alam ko. Babalik na ako ngayon, mauna na akong umuwi. Mahigpit ba ang tatay mo sa'yo? Oo, simula pagkabata hanggang ngayon, lagi siyang mahigpit sa akin. Pati pakikipagkaibigan ko, pinakikialaman niya. Pero matanda ka na, di ba? Kailangan talagang magkaroon ng sariling desisyon. Kaya nga naiinggit ako sa'yo. Ang laya-laya mo at ang ganang buhay mo. Sa totoo lang, hindi naman talaga malaya at magaan ang buhay ko. Alam ko lang na maikli ang buhay. At least, hindi ko kailangang mabuhay para sa mga inaasahan ng iba. Bukod pa dyan, gusto ko lang makasama ang taong mahal ko. Tula. Anong tula? Ha? Mahal kita. Ang makapagpakasal sa'yo ay isang karangalan para sa akin. Ang laman ng isip ko ngayon ay ang iyong inosente. Ang iyong kabutihan, huwag mo nang sabihin. Kung ayaw mong marinig, hindi ko nasasabihin.
Ang mga kilos ko ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita ko, hindi ba? Ikaw talaga, salbaha. Sisi, hindi kita bibiguin. Hindi ako naniniwala, kaya sa susunod, gagawin ko talaga. Para patunayan sa'yo. Bababa na ako. Mag-ingat ka. Unang hakbang. Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang makipag-ugnayan sa ilang di kilalang tao. Kasama ko lang ang kaibigan ko pauwi. May problema ba? Kailan ka nagkaroon ng kaibigang ganyan? Alam mo ba kung anong klase ng tao siya? Nasa tamang edad na ako. Pakiusap, huwag niyo nang pakialaman ang buhay ko. Para sa ikabubuti mo ito. Bata ka pa, hindi mo naiintindihan ang kasamaan ng tao. Hindi ko papayagan na makipag-ugnayan ka sa mga taong hindi kilala. Mga traidor. Para sa ikabubuti ko. Para sa ikabubuti ko. Gusto mo bang maging tulad ako ng ibong nasa hawla? Walang kalayaan. Kalayaan? Ano ba ang tingin mo sa kalayaan? Kung wala ang proteksyon ko, hindi ka sana umabot sa araw na ito. Kasal na kami ni Fang Chao. Siya na ang asawa ko ngayon. Pakiusap, igalang mo ako. Huwag mo akong kontrolin ng walang tigil. Maayos naman. Kasama siya sa kasal. Huwag mo akong sisihin. Ako ang nagpalaki sa iyo bilang anak. Hindi ko alintana kung kasal na kayo o hindi. Maghiwalay kayo agad. Huwag mong kalimutan na ikaw at si Zhaoji ay may kasunduan na sa kasal. Malapit na siyang bumalik mula sa ibang bansa kapag nalaman niyang kasal ka sa iba. Ano kaya ang iisipin niya? Ilang beses ko na bang sinabi, ayoko nang pinipilit. Gusto kong pumili ng taong gusto ko. Hindi ako ang iyong kasangkapan. Hindi ako ang iyong sakripisyo. Bagamat hindi kilalang pamilya ang mga Liu. May pangalan kami sa Shanghai. Kung magulo ka sa labas, hindi ko kayang mapahiya ng ganito. Tatay na walang pakundangan. Hindi ako ang iyong kasangkapan. May karapatan akong pumili ng sarili kong buhay. Pumili ng sarili kong buhay. Anong karapatan mong pumili? Kung wala ako, magiging ganito ka ba ngayon? Bakit? Ngayon matapang ka na at kaya mo na akong sagutin. Ma, ito ang unang beses na sinaktan mo ako, at ito rin ang huling beses. Bakit? Gusto mo bang putulin ang ating relasyon bilang mag-ina? Akala mo ba kaya mo iyon? Sige, aalis na ako ngayon at titira sa labas. Kapag lumayas ka, ipapahinto ko lahat ng mga card mo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay sa labas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko. At least, hindi ko na kailangang sumunod sa'yo. Sige, mabuti. Kung ganoon kakitigas ang ulo, huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako. Hindi ba gusto mong pumili ng sarili mong buhay? Sige, pagbibigyan kita. HMPH. Kuya, nasa baba na ang delivery mo. Oy, pare, andito na ako. Hello. Papunta na. Pare, ang galing mo ah. Nagde-deliver ka gamit ang Porsche. Hindi pa tapos. Huwag kang mag-alala, magaling ako magmaneho. Aalis na ako. Ngayon, ang mga nagde-deliver ng pagkain ay ganito na kayaman. Ang galing naman, ikaw pala, Fang Chao. Oo, Fang Chao. Gusto mo ba ako, Fang Chao? May itatanong ako sa'yo.
Gusto mo ba ako? Gusto mo ba ako? Ang galing naman, Wang Chang. Anong ginagawa mo dito? HMM. Hindi mo alam, di ba? Dati kasi ganito ako sa'yo. Dahil gusto kong makuha ang atensyon mo. Ano? Nakuha ang atensyon ko. Sa totoo lang. Simula pa noong nag-aaral tayo, gusto na kita. Ikaw. Mapapatawad mo ba ako? Kaibigan. Maganda pa rin ito. Fang Chao, tayo'y mga estudyante lang sa high school. Paano tayo magkakasintahan? Fang Chao, paano tayo magkakasintahan? May bago kang order ng delivery. Pakitugunan agad, tingnan mo. Pasensya na. Ako yung delivery. Kailangan ko ng madaliin ang paghatid nito. Windmill. Fang Chao. Chen Xiao. Si Fang Chao talaga ay isang delivery rider. Sigurado ka ba? Oo, nakita ko mismo kagabi. Siguradong hindi peke. Matagal ko nang sinabi. Yung walang kwentang yun, nagpapanggap na mayaman. Yung kotse niya, siguradong nirentahan lang. Yung perang dinonate niya sa eskwelahan. Baka ginagamit lang para maglaban ng pera, hindi ba? Hintayin mo lang ako. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Mas marami ito ngayong gabi kaysa dati. Oy, Fang Chao. Bakit ka kumakain ng kebab sa tabi ng daan? Chen Xiao, sinabi ko na sa'yo dati, di ba? Kung talagang mayaman siya. Bakit siya kakain ng kebab sa tabi ng daan? Jolin, dati, anong dati? Huwag ka nang magkunwari, Fang Chao. Kakaslide ko lang sa sinabi mo. Tungkol sa kotse mo. Nalalaman ko na ang lahat. Hindi, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Chen Fei, Fang Chao, huwag ka nang magkunwari. Nalalaman ko na ang lahat. Ang kotse mo, nirentahan mo lang pala. Ngayon, nasira ang kotse mo. Gusto kong makita kung paano ka magbabayad sa car shop. Sigurado ka bang itong kotse ay nirentahan ko lang? Ano ngayon? Hindi ba't binili mo ito? Sinira mo ang kotse ko. Isipin mo na lang kung ano ang gagawin mo ngayon. Ano ang gagawin mo? Nagtatago ka pa rin. Kung talagang iyo ang kotse na ito, aaminin ko ngayong gabi. Hindi naman ikaw. Huwag kang umalis mamayang gabi. Fang Chao, inutil ka pa rin at gusto mong makipagtagisan kay Chen Xiao. Nangangarap ka lang. Mas mabuti pang isipin mo. Pagdating ng oras na palitan ng kotse, paano mo ipapaliwanag sa kanila? Sigurado ba kayong hindi akin ang kotse na ito? Kuya, Porsche ito. Ikaw, isang tagapaghatid ng pagkain. Hindi mo maaabot ang ganitong bagay kahit kailan sa buong buhay mo. Ang lakas ng loob mong sabihin na sayo ang kotse na ito. Hello, Manager Zhang. Nasa Guanghua Road 17 ako. May kumuha ng kotse ko. Hello, Manager Zhang. Sige, salamat. Saan kita hahanapin? Titingnan ko lang kung kaya ng sinasabi mong Manager Zhang. Nabaguhin ito sa loob ng 3 minuto. Kung hindi niya kaya, papahirapan kita ngayong gabi. Pasensya na, huli na akong bumili. Pasensya na, huli akong dumating. Ano? Hindi ba siya ang magiging manager ng Porsche Forest Shop sa hinaharap? Paano siya nakarating dito? Chen Xiao. Paano nakilala ni Fang Chao si Manager Zhang? Manager Zhang, bakit ka nandito? Ikaw ba yung nakilala namin dati? Pumunta kami ng tatay ko sa Forest Shop para hanapin ka.
Marami nang naghahanap sa akin. Kailangan ko bang tandaan ang bawat isa? Nagbibigay lang kami ng serbisyo sa mga may-ari ng Porsche. Ang ibig bang sabihin nito na talagang, pasensya na po, Ginoong Wang, na late ako. Manager Zhang, nako, tingnan mo naman kung ano ang nangyari sa kotse ko. Ginoong Wang, pakisabi mo sa akin kung sino ang may gawa nito. Pangako ko, ibabalik ko ang hustisya. Nasaan ang taong nasa puli? Nasa likod mo lang. Kaunti lang. Huwag kang mag-alala, marami akong pera. Kaunti lang, Fang Zhao. Hindi ko talaga inakala na isa ka palang may-ari ng Porsche. Kaunting pintura lang naman ng kotse. Hindi naman ito ganoon kamahal. Sobra-sobra na ito, di ba? Ikaw ay may-ari ng Porsche. Ano naman kung may-ari ka ng Porsche? Porsche, pakiusap. Alam mo ba kung anong kotse ito? Ito ay isang limitadong edisyon ng Porsche na custom-made sa buong mundo. Ang maliit na dragon fruit ay may isang paalang. Sabi ng mga Daoist, may mahigit 1,000,000. Nakikita mo ba ang initials ni Mr. Wang sa upuan ng bisikleta? Sa tingin mo ba? At ang pintura ng sasakyan na ito, ganap na imported at limitado ang produksyon. Ang gasgas na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000. Hindi sapat kahit ubusin nyo ang oras sa kulungan. Chen Xiao. Anong gagawin natin? Anong tungkol saan? Kung hindi mo ako sinulsulan, hindi ko sana pinasok ang malaking usapan na to. Parang asot-asong nag-aaway, Manager Zhang. Si Ginoong Wang, ikaw na ang bahala dyan, ha? Huwag kang mag-alala, Ginoong Wang. 2 araw lang, pinakamahaba na. Pinapangako ko, na mapipilit ko siyang ibalik ang 1,000,000. At siguradong makukulong siya dito. Ayos lang, Fang Zhao. Magkaklase naman tayo, tingnan mo, magkaklase tayo. Fang Zhao. Ano ang hihilingin mo? Sino yan? Pwede ba akong pumasok muna? Oo naman, pwede. Ako na, tutulungan kita. Hehe. Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Nag-away kami ng mga magulang ko. Lumayas ulit ako. Wala akong matutuluyan. Naisip ko na pumunta sa'yo. Hindi mo naman siguro ako tatanggihan, di ba? Syempre hindi ako iyon. Medyo maliit ang lugar ko at magulo pa. Basta't hindi mo alintana ang lugar. Medyo magulo nga. Sige tutulungan kita maglinis. Hindi. Ako na. Pwede na ba akong tumayo? Tumabi ka at huwag kang gumalaw. Ako na ang maglilinis. Wow! Ang linis naman. Ayos na, halos tapos na ako mag-ayos. Salamat sa pagod mo, Shishi. Buong hapon kang abala, aalis na ako ha. Mukhang magsisimula na akong mamuhay ng magkasama. Anong nangyari? Pwede ko bang tingnan ito?
Ayos lang ako. May ipis lang kanina. Ipis. Sige, mauna na ako. Oh, sige, aalis na ako. Tapos ka na maghugas. Pasensya na, medyo pangkaraniwan lang dito sa akin. Huwag mo sanang ikabahala. Ah, hindi sa ganito. Isa lang ang kama dito. Ngayong gabi. Baka gusto mo. Ano ang iniisip mo? Wala akong iniisip. HMM. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ako. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ko. Iniisip mo. Mga kalokohan. 急着，简直一个不爽。 Wang tao ah. Mag-isa ka bang nakatira? Hindi ka ba nalulungkot? Sanay na ako. Ayos naman ang natitirang buhay. Pero, ngayon, kasama na kita. Ah, oo nga pala. Ako rin. Sa totoo lang. Kapag kasama kita, masaya ako. Alam ko. Kahit na mabilis ang kasal natin. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. At hindi kita pababayaan. Mukhang talagang mabuting tao siya. Naniniwala ako sa'yo. Ah. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sayang lang at masyado kang tapat. Magandang gabi. Mukhang hindi ka masaya. Oo, magandang gabi. Nakakainis ka talaga. Bakit ako natulog sa kama? Test drive. Huwag nang sisihin. Ikaw pala ang pinakamalupit sa mundo. Hindi ko man lang nalaman kahit kaunti. Gising ka na pala. Ah, bumili ako ng almusal. Ayaw mo ba? Oo, pansamantalang naging presidente ng Liu Group. Oo, noong nakaraang 2 araw lang hindi ko nahuli. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Ah, ang galing mo pala. Hindi ko man lang alam. Ang Liu Group ay pang-11 sa Shanghai City. Hindi naman malaking pangalan. Liu Group. Isa lang akong ordinaryong tao. Kung ikukumpara sa'yo, talagang hindi kita kayang pantayan. Hindi ko kailanman inintindi ang mga yan. Ngayon, nagsusumikap ako para patunayan sa tatay ko.
May pastahan kami. Napalalaguin ang Liu Group sa loob ng kalahating taon. Kung hindi, pipilitin nila akong pumasok sa isang kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal. Oo nga. Gusto ng tatay ko na ipakasal ako kay Zhao. Mula sa Zhao Group, sa ganitong paraan, makakatulong ito sa pamilya Liu. Pero ayoko ng ganitong paraan. Gusto kong baguhin ang lahat ng ito. Sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. 这是 Kahit ano paman. Nandito ako para suportahan ka. Kung may gusto kang gawin, dapat sabihin mo sa akin. Sa sinabi mong yan, masaya na ako. Sige na, pupunta na ako sa opisina. Kita tayo mamaya. Kailangan kong gumawa ng aksyon tungkol sa katotohanan. Ngayon, may pagkakataon akong matupad ang isang pangarap. Pero tanging matinding hangarin lamang ang maaaring magkatotoo. Kailangan ko itong gawin. Ano? 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 Ikaw na naman, Kuya Porsche, anong meron? Bibili ka ng Porsche ngayon. Dinala ko yung kotse ko para ipaayos, umalis na. TSK, ipaayos daw kuno. Sa tingin ko, tapos na ang renta kaya isinauli mo lang, di ba? Bukas, mag-wish ka. Ano kayang wish? Ano kayang wish? Basta malakas ang intensyon. Tiyak matutupad ang wish. Kuya, para sa may-ari ng 12th building ito, nahihirapan siyang maglakad. Pwede bang pagbigyan mo na? Sinabi ko na, bawal kang magbakasyon sa komunidad. Oo, ipapaalam ko sa may-ari para kunin ito, di ba? Kuya, hindi talaga niya makukuha. Hirap siyang maglakad. Masakit ba ang tenga mo? Sinabi ko na, bawal pumasok. Bawal pumasok. Iwan mo na lang ang delivery. Bawal pumasok ang tao. Wang Zhao. Huang Zhao, Liu Qiang, Huang Zhao. Uy, Fang Zhao, ano ang plano mo sa hinaharap? Ako, gusto kong maging isang malaking boss. Yung tipong may daan-daang empleyado sa ilalim ko. Kailangan mong magsikap. Ikaw naman, ano ang gusto mong gawin? Ako, gusto kong maging artista. Si Zhang Qiang, isa gustong maging malaking boss. Isa naman gustong maging artista. Hindi ko akalain na sa huli ay naging delivery boy ako. Hindi ikaw. Normal lang akong nagde-deliver. Pero bago pa ako makapasok, hinarang na niya ako. Tapos itinulak niya ako. Tingnan mo, hayaan mo na. Gusto mo bang ipagtanggol siya, boss? Sobra ka naman, kuya. May mas masahol pa dyan. Huwag, huwag, huwag. Kami, mga nagde-deliver ng pagkain, bigla na lang. Laging nakadepende sa ugali ng iba para kumita. Mas mabuti pang umiwas na lang. Hayaan na lang, hayaan na lang. Bakit kailangan mang-api ng tao? Anong karapatan nyo para maliitin ako? Gaano katagal na kitang hinihintay? Paano mo nakakain yan? Pasensya na, sinabi ng tindero ang totoo. Sa pamamagitan ng sariling mga kamay. Kumikita tayo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Kung hindi dahil sa, nagkamali ba tayo? Pasensya na, natapos ko na ang mga gawain sa daan. Kung damaikit ka pa, magrereklamo na ako. Ikaw na isang tagapaghatid lang ng pagkain. Hindi mo maaabot ang ganitong bagay kahit kailan. Narito ang order niyong pagkain. Kinansela ng customer ang order sa Red Maple Garden dahil sa pagkaantala. Kami na mga tagapaghatid ng pagkain. Sanay na sa pagtingin ng iba para mabuhay. Narito ang inyong order ngayong araw. Dahil sa pagkaantala, kinansela ng customer. Isa lang itong delivery. Hindi mo ba kayang mag-deliver? Hindi ako papayag. Bata, tingnan mo. Ngayon, siguradong bibigyan kita ng paliwanag. Ano? Hindi ba't dapat isinuksok ko sa ulo mo ang delivery bag? Ha? Katulad mo, huwag masyadong magpadalos-dalos.
Putulin na lang para matapos agad. Kapag naputol, hindi na tayo lugi sa sitwasyon. Ang mga ito, wala naman kundi inaabuso lang tayo dahil wala tayong pera o koneksyon. Kung ako ang may-ari ng Michuan Food Delivery, paano nila magagawang tratuhin ako ng ganito? Kung ako ang may-ari ng Michuan, hindi ko sisingilin ang mga negosyante ng sobrang taas na bayad. Mas magiging malapit ako sa iyo kaysa sa delivery boy nila. Ibibigay ko sa lahat ng mga delivery boy ang benepisyo ng Social Security. Gagawin kong lahat ng mga delivery boy ay mabuhay ng may dignidad. Nadetect ang matinding kagustuhan ng host. Ngayon ay nakakuha ng 80% shares ng Michuan Delivery Company. Kinukumpirma ng sistema. Ang pagnanais na maging totoo ay nagtagumpay. Michuan Delivery, isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Hey Ziyu. Hey, tingnan natin kung kaya mo pa rin pamayat kapag nabasag na ang ulo mo. Fang Chao. Ayos ka lang ba? Walang kwenta ang makipagkasundo sa multo. Siguradong ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo, Fang Chao. Hindi ko na siya papatulan, umalis na tayo agad. Kanina sinabi mo sa kaibigan ko, magkakaalaman tayo ng patas. Ha. Ikaw na hampas lupang delivery boy, nagmamalaki ka pa. Kanina lang sinwerte ka lang. Ngayon, hindi ka na kasing swerte. Tingnan natin kung paano mo ako kakausapin. Wang Chao. Pareho lang tayong nasa ilalim ng lipunan. Bakit mo pa kailangang magpumilit sa tinatawag mong katarungan, Zhang Qiang? Nagkakamali ka. Ang katarungan ay karapatang pwede nating lahat na ipaglaban. Itong tenga mo, makinig kang mabuti. Ako si Feng Chao. Ako ang boss ng Michuan Delivery. Boss ng Michuan Delivery. Ang Michuan Delivery ay isang kumpanya na nasa stock market. May market value na bilyon-bilyon. Kung ikaw ang boss ng Michuan, edi ako na ang pinakamayaman. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Kung ipipilit mo pa rin ang gusto mo. Gusto kong makita kung paano ka magsisisi sa pagiging mayabang. Sa loob namin, ang delivery ay konektado sa internet, pero tulad ng lipunan, isang pagliko lang. Lubos nila kaming nauunawaan. Hanggang 80% ng lugar ang gutom. Kaya bang ayusin ng grupo sa isang segundo? Ang lugar na ito ay may libo-libong negosyo na naglilingkod araw at gabi sa mundo. Hindi ba ito ang presidente at vice manager ng Meituan? Chairman. Oo, siya ang CEO ng Meituan Waimai. At ang vice manager, yari ka. Anong gagawin mo? Nagkakamali ka ba? Itong mabahong delivery boy, paano magiging chairman nyo yan? Napakalaking boss, paano siya mismo magde-deliver? Ang chairman mismo ay pumunta sa frontline at makihalubilo sa mga kapatid, para maramdaman ang kalagayan ng mga tao. Paano mo nagagawang magsalita ng kalokohan dito? Bakit ang dami mong sinasabi? Paano natin aayusin ito, Chairman? Ikaw na ang bahala, naiintindihan mo ba? Tawagan mo ang kanilang leader at papuntahin mo rito. Opo, Mr. Q. Ikaw ba talaga ang boss ng Girl Group Delivery? Ano ba itong nangyayari? Hindi ko rin alam kung paano maghanap, tama ba? Hindi ko rin alam kung kailan. Naaalala ko itong batang ito. Noong nag-aaral pa siya, hindi naman siya magaling. Paano nangyari na ilang taon lang? Naging boss na siya ng Michuan Delivery. Kahit na hindi ang Meituan Waimai ang pinakamalupit na bagay. Pero ito ang may pinakamaraming empleyado. At isa sa 10 pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang boss ng ganitong kumpanya. Ay kababata ko lang, nakakaaral ko pa lang. Huwag kang tumunganga. Hindi ko lang talaga inakala na ang kababata ko ay isang super bilyonaryo na pala. Huwag mong sabihing hindi mo inasahan. Hindi mo inasahan. Ano bang ibig mong sabihin? Sino ba ang makakaasa nito? Bigla na lang dumating ang kaligayahan. Hindi ba ito parang cheat sa buhay? Sinabi ko na naman sa'yo. Wang Chao, HMM.
Takot pa rin kay Xiao Wang. Mahal na hari. Pwede ba akong humiling sa'yo ng isang bagay? Diretsong sinabi ni Norber. Narinig ko kay Mr. Shu na nagpunta ka sa bangko ng palihim. Gusto ko lang sanang humiling para sa amin dito sa labas. Na magkaroon kami ng mga benepisyo at insurance. Sobrang init nitong mga araw na ito. Ang daming tao na nagkakasakit o natutuyuan ng init. Wala naman tayong health insurance. Kailangan pa nating maghanap buhay para sa pamilya. Kapag nagkasakit, hindi na nga makapunta sa ospital. Ganito lang. Oo nga. Ano pa ba? Baka naman kapag nagkapera ka, hihingi ako ng konti para pambili ng pagkain. Ganun ba ako klaseng tao? Sinasabi ko sa'yo, ang pera na pinaghirapan mo mismo ang makakapagbigay sa'yo ng kapayapaan. Ah, Mr. Shu, hey. Tawagin mo na lang akong Chairman Q. Okay lang yan, Chairman Q. Yung sinabi ng kapatid ko kanina, naitandaan mo ba lahat? Ibigay mo sa lahat ng mga kapatid namin ng 5 benepisyo at 1 pondo. Para mabuhay ang mga kapatid namin ng may dignidad, okay. Oo, Chairman. Salamat, Mr. Shu. Ay, anong nangyari? Anong nangyari? Ay, Mr. Shu, Mr. Lee. Malugod na pagdating. Pasensya na at hindi namin kayo nasalubong agad. Mr. Shu, Mr. Lee. Malugod na pagdating. Pasensya na at hindi namin kayo nasalubong agad. Ay, huwag kang hamarang, ay ikaw, ay. Alam mo ba kung sino ang tinulak mo kanina? Sino ang chairman ng aming delivery group? Ano? Ang tao mo ay tinutukan ng pamalo ang aming chairman. At sinaktan pa ang kaibigan ng chairman namin. Wala kang kwenta. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gawin to? Mr. Shu, Mr. Shu, Mr. Son, ang bagay na ito ay lubos na ikinadismaya ng ating chairman. Umaasa ako na maayos mong haharapin ang isyong ito. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shu. Itong taong walang galang na ito, tatanggalin ko siya kaagad. Hindi mo rin ako masisisi. Sino bang malaking boss ang personal na nagde-deliver ng pagkain? At saka, kanina wala ka namang appointment. Wala kang silbi. Si Son Wei Qiang ay asawa ng iyong tiyuhin. Kayo pang dalawa ang nagpalaki sa akin at lumaban pa. Huwag mo akong hawakan, matagal na tayong hindi nagkita, ililibre kita ng pagkain. Oy, sa hilaga. Oy, Fang Zhang, ang laki mo ng boss, bakit nagmomotor ka pa rin? Nako, iniwan ko yung kotse ko sa forest shop para ipaayos. Ngayon na ang yaman mo, wala ka pa ring nobya. Anong sinasabi mo? Siguradong may nobya na siya, ibigay mo na. 6 o 7 guro, HMM. Nagkagusto siya sa'yo, ha? Ngayon, ako na ang boss ng Michuan Delivery, ha? Wala ba akong kahit konting alindog? Halos nakalimutan ko na ang bagay na ito, ha? Tara na, huwag na nating pag-usapan ito. Kain tayo, Tara. Chairman, sandali lang po. Chairman, sandali lang po may kailangan pa ba? Dapat maranasan mo ang buhay, sapat na yun. Ang dami pang trabaho sa kumpanya. Inaantay ka para asikasuhin. Oo, syempre. Napakalaki ng kumpanya natin. Maraming desisyon ang kailangan mong gawin mismo. Ako, wala akong karanasan sa pamamahala ng kumpanya. Kung may kailangan ka, aalis na ako. May contact naman tayo. Magkita na lang tayo ulit. Sige na, ayos lang. Tara, sakay na tayo sa kotse. Miss Leo, hindi ko kayo pinagbabawalang makita ang chairman. Ang chairman kasi ay parang anino, mahirap makita. Kahit sina Manager Shu, hindi rin nila alam kung nasaan ang chairman. Miss Leo, mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Sige na, tama na. Sinasabi ko lang na ayoko isuot yan. Kailangan ba talagang magdamit ng ganito kapormal? Magkakaroon ng meeting mamaya. Ay, chairman, sige na. Kailangan bang magdamit ng sobrang formal? Suotin mo na. Magkakaroon ng meeting mamaya. Sige na. Bakit siya? Paano ako napunta sa ganito? Tawagin mo siyang chairman. Hindi ito maaaring mangyari. Ang may-ari ng Yichuan Group ay may yaman na libo-libong bilyon. Hindi maaaring iisang tao lang ito. Miss Leo, hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Sa wakas, nakabalik ka na. Halika. Chairman, ito ang opisina ng boss ng delivery. Ang saya naman dito.
Sa wakas, nakabalik ka na. Halika. Ang mga proyektong ito ay naipon habang wala ka. Chairman. Ang pag-invest mo sa delivery service. Sa huli, ikaw pa rin ang dapat magdesisyon sa mga mahalagang bagay. Oo nga, isa lang akong tagahatid ng pagkain. Ganito kalaking kumpanya. Kung talagang ako ang magpapatakbo nito, baka ilang buwan lang, malugi na. Mas mayaman. Hindi ko inakala. Ang chairman ng Michuan Delivery pala ay ikaw. Paano mo ipapaliwanag ito? Tulong naman, natanggap ko na, HMM. Anong nangyari? Chairman Shu, Manager Lee, pasensya na po. Hindi ko napigilan ng tao. Sandali lang, Miss Liu. Chairman, kilala niyo po ba ang babaeng ito? Oo, kung ganun. Pwede ka nang umalis, sige. Xuanshen, pwede mo naman akong hanapin. Parang ganun. Anong ibig mong sabihin na parang ganun? Narito ako bilang kinatawan ng pamilya Liu ng Shanghai City. Nandito ako para makipag-alyansa sa Michuan Delivery. Hindi ko akalain na ikaw pala ang boss ng Michuan Delivery. Akala ko kung ano na, yun lang pala. Chairman. Bagamat may impluwensya ang pamilya Liu sa Jiangcheng, pero sa buong bansa, isa lang itong maliit na kumpanya, ang Michuan Delivery namin. Iyan ang pinakatuktok ng piramide. Anong meron ng pamilya Liu para maging strategic partner namin? Tama ang sinabi ni Chairman Shu. Sa totoo lang, ang pamilya Liu, walang karapatang makipag-partner sa Michuan Delivery. Pag-isipan mo pa ulit. Wang Chang. Pasensya na. Hindi ko masyadong napag-isipan. Hindi na kita istorbohin. Hindi na kita istorbohin. Sandali lang. Chairman, pero ang Michuan Delivery, natatandaan ko. May 80% na shares ako sa Michuan Delivery, di ba? Ibig sabihin sa Michuan Delivery, ako ang masusunod. Chairman, sa Michuan Delivery namin, sa loob ng maraming taon ay hindi kami naghahanap ng strategic partner. Ang totoo ay gusto naming makahanap ng katulad ng Kiho, na makakatulong sa isa't isa, gaya ng sinabi mo. Wala akong pakialam. Ang sinabi ni MS Leo kanina, aprobado ko na. Maghanda kayong dalawa. Bukas na ang seremonya ng pagpirma. Ipahayag sa buong mundo. Ang Michuan Delivery at ang pamilya Liu ay magkakaroon ng malalim na estratehikong kooperasyon. Siyempre hindi maaari. Oo nga, Ginoo Tagapangulo. Kung ang Michuan Delivery at ang pamilya Liu ay magtatag ng estratehikong kooperasyon, magiging katatawanan tayo sa mundo ng negosyo. Ang hirap naman ng itsura niya. Dapat ba hindi ko na siya pahirapan? Kailan? Ako, isang boss, sa kumpanya, hindi makapagdesisyon sa ganitong kaliit na bagay. Ang dating init ay mas higit pa sa isang lalaking nagsasalita mag-isa tungkol sa atin. Hindi matanggap ang kalungkutan. Ang pag-alala ay magpapababa ng buhay. Oy, Ginoo Tagapangulo, ang laki ng tindahan, hindi nyo pa tinitingnan. Bukas na lang. Anong ibig sabihin ng mga salitang yan? Anong ibig sabihin? Ginoong Shu, sa tingin ko, mas mabuti pang hindi na natin ibinalik ang tagapangulo, ang pamilya Liu, kahit papaano, ilang bilyon lang ang ari-arian. Ganitong maliit na kumpanya, anong karapatan nila para makipagkasundo sa amin, Michuan Delivery, para sa isang estratehikong pakikipagtulungan? Sige, ang ginagawa ng chairman. Kahit papaano ay may dahilan sa kanyang ginagawa. Anong dahilan ang meron? Pakikipagtulungan sa isang maliit na kumpanya tulad ng Yushia.
Hindi ba't pinapahintulutan nito ang mga negosyante? Pinagtatawanan niyo ba ang delivery service ng girl group namin? Naiintindihan ko na. Mr. Lee, ano ang naiintindihan mo, mga kasama? Pag-isipan niyo ito ng mabuti. Ang ating chairman mula pa noong simula ng negosyo. Hindi kailanman sumunod sa karaniwang daan. May nakita na ba kayo na boss ng isang kumpanya? Araw-araw ka bang nagtatrabaho sa grassroots? Oo. Bagaman hindi natin maintindihan ang mga kilos ng chairman, kailangan nating aminin na ang Meituan Delivery ay lumago at naging matagumpay hanggang sa ngayon dahil sa malaking ambag ng chairman. Ano ang kinalaman nito sa estratehikong pakikipagtulungan sa pamilya Liu? Ayon sa personal na paghahatid ng chairman, sa palagay ko, ang nais niyang iparating sa publiko ay ang Meituan Delivery ay hindi tumitingin sa estado ng pamilya. Sa ganitong paraan, kahit na ang estratehikong kasosyo ay tanging ang pamilya Liu lamang, ngunit magbubunga ito ng napakaraming maliliit at katamtamang laki ng negosyo na makikipagtulungan sa Meituan Delivery. Pag-isipan ninyong mabuti ito. Makikipagtulungan ba tayo sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng trilyon habang tinatanggihan ang napakaraming maliliit na negosyo? O makikipagtulungan tayo sa napakaraming maliliit na negosyo na mas magpapataas ng kita ng Meituan Delivery? Talagang mas malawak ang pananaw mo, Ginoong Shu. Akala pa naman namin na dahil kayong batang babae ng pamilya Liu ang dahilan. Talagang ang mga estratehikong pag-iisip ng chairman ay hindi natin kayang hulaan. Kung hindi mo pa sinabi ngayon, Ginoong Shu, magkakamali na sana kami tungkol sa chairman. Kailangan pa naming magsikap para makasabay sa hakbang ng chairman. Wang Chang, talagang salamat sa iyo ngayon. Pero sigurado akong may sarili ka ring dahilan. Sariling dahilan? Wala, ginawa ko lang ito para sa iyo. Sino bang nagturo sa iyo maging bolero? Sino pa nga ba kundi ako, ang asawa mo? Ang problema mo ay problema ko rin. Pero seryoso, hindi ko talaga inasahan na ikaw pala ang may-ari ng Meituan Delivery. Sino ang mag-aakala, kung hindi dahil sa sistema, nagde-deliver pa rin ako ngayon. Narinig ko. Madalas ka raw pumunta sa kumpanya. Bakit ka palaging diretso? Ano sa tingin mo? Syempre para tapusin ang pastahan namin ng tatay ko. Ito na lang ang natitirang paraan. Narinig ko sa kanila. Maraming beses ka na raw pumunta sa kumpanya. Bakit parang ang diretso mo naman? Ano sa tingin mo? Syempre para tapusin ang pastahan ng tatay ko. Iyon lang ang natitirang paraan. Gusto kong maghanap ng asawa sa pangalan lang. Gusto ng tatay ko na magpakasal ako ng maaga. At ako. Ayaw kong maging sakripisyo para sa interes ng pamilya. Siyempre, ang pangako na magdodoble ang yaman ng pamilya Liu sa loob ng kalahating taon ay sa pamamagitan lamang ng Meituan Delivery. Anong panahon na ba ngayon? May arranged marriage at family alliance pa rin. At saka, ang mga magulang mo. Gusto ko lang na umangat pa ang pamilya nyo, ang mga Liu. Sino pa ba ang mas magandang mapang-asawa kaysa sa pamilya Meituan? Ano ang sinasabi mo? Tara na. Saan tayo pupunta? Sa bahay nyo. Ako na ngayon ang boss ng Meituan. Kahit papaano, makikinig sa akin ang mga magulang mo. Dagdag pa na ikaw ay maunawain. Siguradong madali kausapin ang mga magulang mo. Ako na ang kakausap sa kanila para sa'yo. Bukod pa rito, ang pag-aasawa ay dapat sa taong gusto mo talaga. Mukhang pupunta na siya para makilala ang mga magulang ko. Wang Chao, mamaya pagpasok mo, huwag ka munang magsalita. Medyo mainitin ang ulo ng tatay ko. Wala akong problema. Ang pinakamalaking bentahe ko ay pagiging tuso. Sige. Xiao Jiao, hindi ba't nag-aaral ka sa ibang bansa? Bakit bigla kang bumalik? Tito Leo, katatapos ko lang ng pag-aaral sa ibang bansa. Sakto naman at pinipilit na rin ako ng pamilya na magpakasal kay Shishi. Kaya heto, pagbalik ko ay binisita ko agad kayo ni tita. Haha, kung ako ang tatanungin, talagang maasikaso si Xiao Jiao. Hindi tulad ng anak naming babae na sobrang pasaway. Noong isang araw lang, sinadya pa kaming inisin sa pagpunta sa blind date. Ang inaalala ko, hindi ko alam kung kailan babalik ang lalaking iyon. Ate Shu, nagbibiro ka naman. Si Shishiya ay hindi ganyan. Nanay, tatay.
Yeah. Tama ka nga talaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi kaya itong tao na ito ang sinasabi ni Liu Shisoy, na magiging kapareha niya. 6 na Diyos na guro. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? May kasunduan sa kasal si Lao Jiao at ang pamilya namin. Kaya natural lang na pumunta siya sa amin. Ikaw. Kung sino-sino na lang ang dinadala mo sa bahay. Pa, ilang beses ko nang sinabi. Hindi ako magpapakasal kay Jiao. At saka si Fang Chao, hindi siya kung sino-sino lang. Kasal na kami. Walang kwentang bata. Ako at ang mga magulang mo. Palaging maayos at may pinag-aralan. Bakit ang mga magulang niya ay napakabastos? Hindi pwede, kailangan kong magsalita ng 2 salita. Hindi, hindi. Walang silbing tagapaghatid ng pagkain. Makinig ka sa akin mabuti. Iyan ang pamilya Liu. Ako ang masusunod. Kung hindi, mawawala rin ako. Nagde-deliver ng pagkain. Malinaw na ang sinabi ni Tio Liu. Ayaw umalis kahit nakakahiya na. Gaano ba kakapal ang mukha mo? Hindi kaya. Talaga bang akala mo ang palaka ay makakakain ng karne ng swan? Makakasama si Shishi. Si Fang Chao ngayon ang asawa ko. Hindi ikaw ang may karapatang magsalita dito. Pa, nangako ka sa akin dati. Basta mapadoble ko ang yaman ng pamilya Liu sa loob ng kalahating taon. Igagalang mo ang aking desisyon. Hindi mo ako pipilitin na makasama si Fang Chao. Ano bang sinasabi mo, Liu Shishi? Kahit hindi kilalang angkan ang pamilya Liu. May ari-arian kaming bilyon-bilyon. Sa loob ng 1 taon, doble ang yaman ng pamilya Liu. Paano ito posible? Nakipagkasundo na ako sa strategic partnership ng Meituan Delivery. Sa suporta ng Meituan Delivery. Naniniwala ako na sa loob ng 6 na buwan, hindi problema ang pagdoble ng yaman ng pamilya Liu. Kaya, tatay, dapat tuparin mo ang iyong pangako, na hindi mo ako pipilitin sa arranged marriage. Ha ha ha. Bakit ka tumatawa? Liu Jishi. Alam kong ayaw mong magpakasal sa akin, pero hindi mo naman kailangang magsinungaling ng ganito, di ba? Ang Meituan Waimai ay isang napakalaking kumpanya. Paano ito makikipag-alyansa sa pamilya Liu? Tama ang sinabi ni Xiao Jiao. Ilang beses ko nang sinubukan makipag-ugnayan sa Meituan Waimai, ngunit ni minsan ay hindi ko pa nakikita ang mga tao sa itaas. Ayon sa aking kaalaman, maraming malalaking kumpanya sa loob ng Dragon Country na may asset na bilyon-bilyon. Ang naghahanap ng strategic partnership sa Meituan Waimai. Ang boss ng delivery service mo ba ay tanga? Pinipili ko ang mga malalaking kumpanya. Pinipili ang pamilya Liu namin. Nakakatawa talaga. Pero paano ka magsalita ng ganyan? Ginagawa ko ito dahil sa anak mo. Tama ang sinabi ng tatay mo. Shishi, kailan ka nagsimulang magsalita ng puro kalokohan? Tay. Nay. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Baby, pwede bang huwag mo nang sisihin si Shishi? Naniniwala akong mabuti ang kalooban ni Shishi. Nadala lang siya ng taong nagde-deliver ng pagkain. HMPH. Hoy, ikaw na apelyido Zhao, akala mo ba madali akong apihin? Ako rin, tingin ko ganun nga. Ikaw talagang walang kwenta. Hindi pa ba sapat ang sinabi ko kanina? Umalis ka na agad. Hindi mo ba napapansin na ang suot mo ay hindi bagay sa pamilya namin, ang pamilya Liu? Si Wang Chao ngayon ang asawa ko. Hindi siya aalis kahit saan ngayon. Ano bang sinasabi mo? Ano? Huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo ang walang kwentang ito. Pumunta siya kay Tio Liu ngayon nang walang dala. Kung talagang magpapakasal ka sa kanya, pagtatawanan ng pamilya Liu. Tama si Xiao Jiao. Huwag mo nang isipin ang pagpapakasal sa kanya. Kahit ang pag-apak mo sa bahay ng pamilya Liu, pakiramdam ko'y dinumihan mo ang sahig namin. Si Fang Chao ay simpleng. Huwag mo nang bigyan ng kahit anong titulo ang walang silbing yan. Kahit wala ako sa bansa, kilala ko ang mga walang kwentang tao sa Shanghai. Hindi ko pa kailanman nakita ang taong yan. Zhao Qi, tumahimik ka nga. Si Fang Chao ba talaga ang guro ng Meituan Group?
Hindi ko talaga alam kung paano kita sasabihan. Ang Me Too and Delivery ngayon ay napakabilis ng paglago. Ang mga ari-arian nito ay halos umabot na ng trilyon. Paano magiging posible na ang boss ng ganitong uri ng kumpanya ay isang batang lalaki na nasa edad 20 pa lang? Imposible iyon. Kahit pa totoo na siya ang boss ng Me Too and Delivery, paano naman ako makakapag-deliver ng pagkain sa labas? Iniisip ko na huwag magmura. Hindi ko nasasabihin ang nakakahiya kong ginawa. Ngayon, agad na itaboy ang walang silbing ito. Hindi ba't madali lang gawin yan? Kung hindi, magiging bastos na kami sa kanya. Tay, hindi talaga ako nagsisinungaling. Bakit hindi mo ako mapaniwalaan? Si Wang Chang ay tumulong sa pamilya Liu, sa kabila ng mga mataas na opisyal. Bukas ay magkakaroon tayo ng seremonya ng paglagda. Ikaw ba ay aalis ng kusa? Isang walang kwenta. Talagang iniisip mo na ang pagde-deliver ng pagkain ay isang malaking bagay. At ikaw pa ang chairman. Talagang nakakatawa ka. Yuj iyan, pumasok ang maliit na gwardya. Linisin mo itong pagkain. Ganoon din ang plano ko, nanay. Si Fang Chao ay sumama sa akin ngayon para bisitahin ang pamilya Liu. Sobra na ang ginagawa nyo, may mga prinsipyo kami. Nababaliw ka na ba? Kailan ba kami kailangan ng isang delivery boy na bisitahin? Ang mga kondisyon sa puso ng tao ay parang isang malaking bundok. Kahit anong sabihin mo, walang silbi. Walang problema. Mukhang pipirma na bukas, siguro. Laging susubukan. Ganito lang ang magagawa mo. Umuwi ka na muna. Kakausapin ko siya ng maayos. Tiyo, Tiya. Kami. Magkasama. Mama, Papa. Sobrang-sobra na ang ginawa niyo ngayong araw. Tumahimik ka. Kung sino-sino na lang ang dinadala mo sa bahay. Kung hindi dahil kay Xiao Zhao na nasa bahay ngayon. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Ayos na, ayos na. Sisi, talagang ikaw ang may kasalanan ngayon. Ayaw din ng tatay mo na malinlang ka. Oo nga, Sisi, si Tito Leo at si Ate Zhao, tumahimik ka. Huwag kang magkunwari dito. Xiao Zhao, huwag mong dibdibin ito, ha? Ang batang ito. Talagang nasanay na namin siya sa layaw. Si Shishi naman ay fiancé ko. Dapat lang na mas maging mapagpasensya ako sa kanya. Tingnan mo si Xiao Zhao. Ang galing niyang magsalita. Uncle Leo, ngayong nakabalik na ako sa bansa, hindi ba dapat nating ayusin ang kasal namin ni Senior? Kailan mo gustong gawin? Bukas. Ang bilis naman. Tito Leo, sa mga taon na wala ako sa bansa, ang daming langaw ang umiikot sa mga usapin. Kung ganito nga ang sitwasyon, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Tito Leo. Ang makapagpakasal kina Shishi, maaga man o huli, ay kagustuhan din ng aking ama. Ang pagsasanib ng pamilya Zhao at pamilya Leo ay isang magandang bagay, pero bukas na agad ang kasal. Hindi ba masyadong nagmamadali? Ang bulwagan para sa handaan at iba pa, kailangang ayusin pa. Si Shuye, kayang solusyonan ang mga problema gamit ang pera. Hindi na sinabi ni Xiao Zhao ang problema dito sa pamilya Leo. Leo Shishi, ikaw na masamang babae. Mas gusto mo pang makipagrelasyon sa isang hampas lupang tagapaghatid, kaysa tanggapin ako. Pagkatapos ng kasal natin bukas, tingnan natin kung paano kita didisiplinahin. Gusto mong magpa-kidnap, ha? Hintayin mo ako. Ang anak ng dugo ng aming grupo ay hindi papayag na apihin mo. Gagawin ko ang lahat. Sa loob ng 3 araw, gusto kong mabankrupt ang Zhao Group.
Vice President Chu, inayos na ni President ang lahat. Hintayin na lang natin ang paglapag ng eroplano. Hindi na kayo tatutol sa pakikipagtulungan ko sa pamilya Liu. Chairman, nagbibiro lang kayo. Sa bagay na ito, kami ay mangmang. Hindi namin naintindihan ang nasa kaibuturan ng inyong puso. Ang nasa kaibuturan ng puso. Oo nga, ipinaliwanag na sa amin ni Chairman Shu na ang dahilan ng inyong pakikipag-ugnayan sa pamilya Liu ay upang ipakita sa lahat na ang sino man ay may posibilidad na makipagtulungan sa Benmi Group para mapataas ang sigla ng mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Sa pakikipagtulungan sa amin, iniisip ko kung ganito rin ba ang iniisip nila. Ano ang sinabi mo sa kanila? Nagkaroon lang ako ng lakas ng loob. Nahulaan ang nasa isip mo. Naniniwala akong mas malalim pa ang iyong iniisip. Guro. Mali ang sinabi ko. Pwede mo akong itama. Totoo ito. Gusto ko lang talagang suportahan ang guro. Pero naiba ang interpretasyon nila. Tama ang sinabi mo. Ganito talaga ang iniisip ko. Para akong bulate sa tiyan ng chairman. Talagang si Mr. Shu nga, agad niyang nahulaan ang iniisip ng chairman. Dapat tayong matuto ng marami kay Mr. Shu sa hinaharap para matulungan ng chairman. Sa pagkakaroon ng ganitong mga empleyado, bakit ako mag-aalala na hindi lalaki at lalakas ang kumpanya? Ay, malapit na ang oras ng ating usapan. Dapat parating na ang pamilya Neo sa lugar. Tatawagan ko agad para tanungin. Wala pa ang mga tao ng pamilya Liu, Chairman. Sinasabi ko, hindi ba medyo walang galang ang pamilya Liu? Oo, binigyan sila ng pagkakataon ng chairman, pero hindi nila pinahalagahan. Tapos nagpapakitang gilas pa sila. Hindi ba medyo bastos ang pamilya Liu? Sa pagitan ng pagdating at pag-alis ni Chairman Li Wanqi, ang paglagda ng kontrata sa kanila ay isang biyaya, ngunit sila'y nahuli pa. Akala nila ang Meituan Delivery ay makikipag-partner lang sa pamilya Liu. Walang katwiran. Ang ating kaalaman sa mundo, kapag siya'y nangako, hindi niya ito babaliin. At ang kasunduan ngayong araw ay magdadala ng maraming benepisyo sa pamilya Liu. Kahit na may mga tunay na dahilan, walang dahilan para tumanggi. Nagluluksa ang pamilya Liu. Qiang Z. Qiang Z. Oo, bakit? Kakakuha ko lang ng order ng delivery mula sa Shanghai Hotel. Ang event doon ay ang kasal ni Liu Shishi, at isang taong ang pangalan ay parang Zhao Ji. Sigurado ka ba? Siyempre, magbibiro ba ako tungkol dito? Ay. Sige, huwag kang umalis. Sabay tayong bumalik, agad tayong bumalik sa Zhaohai. Oh, bilis, bilis, ipaalam sa kapitan. Pahiram muna ng telepono mo. Miss Liu, huwag mo akong pahirapan. Lumabas ka muna, sige. Ibalik mo ang telepono ko. Ay, Shishi. Anong ginagawa mo? Kinukuha ng tatay mo ang cellphone mo para sa ikabubuti mo. Ayaw kanyang makipag-ugnayan sa mga taong hindi maganda ang impluwensya. Huwag niyo akong gamitin bilang dahilan. Para sa ikabubuti ko, para sa ikabubuti ko.
Hindi niyo ba ako bibigyan ng karapatang pumili kung sino ang pakakasalan ko? Nakakuha na kami ng marriage certificate ni Fang Chao. Pinapapakasal niyo pa ako sa iba. Krimen ang ginagawa niyo. Paano ka nakikipag-usap sa nanay mo? Anong masama sa pagkuha ng sertipiko? Ipapadala ko na ngayon ang tao ko, para hulihin ang lalaking iyon. Maghiwalay kayo ngayon din. Anong ginagawa mo, Lao Leo? Sa wakas, ngayon ay araw ng kasal ni Shishi. Ang cellphone. Ibibigay ko sa iyo pagkatapos ng kasal. Pero sa panahong ito, mas mabuti pang huwag mong isipin. Ang lalaking nagde-deliver ng pagkain. Oo, si Zhao Jun ang ikakasal. Si Fang Chao ang boss ng Michuan Group. Hindi ang sinasabi mong walang kwenta. Ay nako, Shishi, anong oras na, hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan. Yung delivery boy na iyon, ano bang ginawa niya para mauto ka ng ganito? Naalala niyo ba yung Porsche na iyon? Ano naman ngayon, yung Porsche na iyon, kay Fang Chao yun, HMPH. Huwag mong sabihin na ang isang Porsche ay walang ibig sabihin. Kahit na ang walang kwentang iyon ay ang boss ng Michuan Delivery. Hindi ko pa rin papayagan na magsama kayong dalawa. Naipadala na ang mga imbitasyon. Ngayon dito sa lugar, maraming kilalang tao mula sa Shanghai City ang dumating. Kung ikakansela mo ang kasal, ang pamilya Liu ay magiging katatawanan sa Shanghai City. Katatawanan. Ayaw nyo bang maging kahihiyan ng pamilya Liu? Kaya handa kayong isakripisyo ang anak nyo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ang kasal na ito. Kahit anong mangyari, hindi mo ito matatakasan. Ikaw, huwag na kayong mag-away tungkol dito. Shishi, yung nagde-deliver ng pagkain, hindi siya bagay sa'yo. Bakit hindi mo maintindihan ang mabuting hangarin ng mga magulang mo? Ha? Mabuting hangarin. Hindi ba't pera lang naman ang habol nyo? Si Fang Chao ay chairman na ng Michuan Group. Ano pa ba ang gusto nyo? Tama na. Huwag mo nang banggitin ang Michuan Delivery. Kung sino man ang inutil na chairman ng Michuan Delivery, isusulat ko ng pabaliktad ang apelyido kong Leo. Mas mabuti pang sumunod ka ng maayos at umalis. Huwag mo akong pigilan sa paghahanap ng tao para turuan ng leksyon ang inutil na iyon. Ano pang hinihintay mo? Sige, aalis ako. Kinuha ang cellphone ko. Kung hindi ako makontak ni Wang Chao, hindi ko alam kung makakahanap siya ng tao. Pasok kayo, ha ha ha. Oy. Dito na lang, sige. Sige, magtrabaho na kayo. Kain at inom ng maayos, ikaw dito ka na umupo. Napakapalad talaga ni Ginoong Zhao. Si Binibining Liu ay kilalang napakagandang dalaga sa Shanghai City. Bukod pa roon, kung magsasanib ang pamilya Zhao at Liu, marahil sa buong Shanghai City, walang makakapantay sa kanila. Ginoong Zhao, dapat mo kaming samahan ng maayos ngayong araw. Natanggap ko ang inyong mga pagbati. Ngayong gabi, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo lasing. Bakit nandito ang batang yan? 先准备一下。报道，报道。 Sino kaya ang anak ng pamilyang iyon, na siya pa ang personal na sinalubong ni Ginoong Zhao? Hindi ko alam. Hindi pa nagsisimula ang pulong. Ikaw talagang walang silbi. Ang lakas ng loob niya na magpunta dito ng mag-isa. Isang delivery rider na nahawahan. Fiancé mo, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Paano ka naman magiging karapat-dapat? Akala ko pa naman anak mayaman siya. Yun pala isa lang siyang delivery rider. Grabe naman. Mukhang may ibang plano itong dalawa. Talagang nakakainis. Ano bang nangyayari sa seguridad ng Shanghai Grand Hotel? Pati isang tagahatid ng pagkain ay nakakapasok. Huwag mong isipin na dahil nagpalit ka ng anyo, at mukha kang disenteng tao, ay pwede ka nang sumingit at makihalubilo. Hindi mo ba tinitingnan ang mga taong narito sa Shanghai? Sino sa kanila ang hindi kayang tapakan ka, at durugin ka na parang libingan? Ang lakas ng loob mong magwala dito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Ang sabi ko, sigurado ka ba? Itong mga walang kwenta. Kaya ba nilang tapakan si Fang Chao? Walang kwenta. Kailan pa naging ganito kayabang ang isang delivery boy? Kung ang maraming kilalang tao sa Shanghai ay walang karapatang ito, hindi ko alam. Kung ang pamilya Zhao at pamilya Liu namin ay may karapatang ito. Kung ang maraming kilalang tao sa Shanghai ay walang karapatang ito, hindi ko alam. Kung ang pamilya Zhao at pamilya Ling namin ay may karapatang ito. Tatay. Patay na ang nagde-deliver ng pagkain, tama. Alam mo ba na ang mga pamilya Zhao at Liu ay magkasamang humahabol? Ang batang ito ay mahihirapan sa hinaharap. Narinig mo ba? Sa aming mga mata, ikaw ay parang langgam. Ikaw na basura. Paano ka magiging karapat dapat subukan? Pero sa pagkakaalam ko, sa buong Shanghai, ang pamilya Zhao ay patungo sa hilaga. Parang hindi mo kayang pigilan. Tama naman ang sinabi ng walang silbi. Sa Shanghai City, sa ibabaw ng mga pamilya Zhao at Liu ay may isang grupo ng mga babae. HMPH, tama na. Isang tagapaghatid ng pagkain. Talagang iniisip mong bahagi ka ng loob ng Michuan. Ang totoo, gusto ko sanang ipakita sa'yo kung gaano ka-engrandi ang kasal namin ni Shishi. Pero ngayon, nasusuka ako sa kinasusuklaman kong insekto na tulad mo. Anong bili ni Ginoong Zhao? Basagin ang mga binti ng walang silbing ito at itapon siya sa labas. Huwag kang magsisi, ha? Madali lang gawin. Hindi mo ako maloloko para mag-higanti. Ang walang kwentang ito ay nararapat lang. Nag-ulo ang kasal ni Ginoong Zhao. Sino ba ang hindi sisang-ayon? Ngayon, kahit delivery hindi nakukunin. Estranghero. Sino ang tatawagan ko? Nako, ngayong araw ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ng Michuan ay pumunta mismo para uminom kasama ang anak mo. Lao Liu. Hindi ikaw ang nagturo sa kanya, Senior. Ha? Hindi ba? Salamat, Mr. Shu, sa pagsali sa aking team. Nakikita ko, sa tingin mo ba isang maliit na problema, guro, kahit hindi gumalaw ang mga mag-aaral mo, kaya mo pa rin. Mr. Shu, Mr. Lee, anong ibig mong sabihin? Pasensya na po, nahuli kami at napahirapan namin kayo. Ang walang silbing iyon, paano siya magiging CEO ng Meito Delivery, HMPH? Ano ka ba? Ikaw ay isang profesional na chairman. Ha, ano ba talaga? Ano ba talaga ang nangyari? Huwag mo akong pagtawanan, Ginoong Leo. Malaki ang pangalan ng pamilya nyo. Hindi kami bagay sa inyong pamilya. Hindi ko naman sinabi yan. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Oo, hindi pagkakaunawaan nga. Binigyan kayo ng pagkakataon ng aming chairman para maging aming strategic na kasosyo. Fang Chao, para tulungan ang aming pamilya Leo na mapanatili ang posisyon. Bukas ay magkakaroon tayo ng seremonya ng paglagda ng kasunduan kasama ang pamilya Leo. Tatay, si Fang Chao ba talaga ang boss ng Mystery Group? Kapatid, ang buong pamilya namin ay lilipad papunta sa inyo ngayong umaga. Hindi pwedeng magkasama ang dalawang pamilya nyo nang hindi nagkakaliwanagan. Lahat tayo pupunta para tapusin ito ng maayos. Aminin nyo na ang mystery group nyo. Malapit na sa pamilya Zhao namin, kahit sa highway. Alam nyo ba kung gaano kalapit? Pero ngayon ay kasal namin ni Sisi. Hindi ko naman kayo inutusan. Kahit pa ikaw ang chairman ng Michuan Group, hindi nyo babalak agawin ang kasal.
Kung hindi ako nagkakamali. May kasunduan si Ginoong Leo at si Leo Sisi. 有个约定， Pinangako ni Ginoong Leo sa iyo. Basta si Leo Sisi ay magpakumbaba. Hayaan mong si Leo Si ang magdala ng sisi. Sa gayon, ang iyong kasunduan sa kasal ay hindi maisa sa katuparan. Lalo na ngayon na nandito ako. Isang halaga ng ari-arian na 6 hanggang 50 beses. Paano mo ito hihilingin? Uminom ng alak. Uminom. Talo ka na. Pwede kang maging tanga sa kanluran. Sa simula pa lang, imposible nang hindi gawin. Gagawin ba o hindi? Hindi ikaw ang magsasabi. Hindi ba tama ako? Hindi ako. At saka, kinasal na kami. Ibig sabihin, mula ngayon, mag-asawa na tayo. 夫妻 Legal. Ano ba itong ginagawa ko? Ay nako, ikaw ang magiging chairman namin. Pwede ka maging manugang namin. Ang pamilya ni Laoli ay nagkaroon ng magandang kapalaran. Hahaha. Mataba, huwag mong hanapin ang amoy na yan. Ikaw. Ikaw. Ikaw ba talagang ganito? Sinabi ko sa'yo na batasin ang dingding. Anong oras na ba? Ano pa ba ang iniisip mong harapin? Mag-isip ka na lang kung paano mabubuhay. Si Mr. Fang, tama ba? Alam ko na ang Michuan ninyo ay talagang malaki. Pero ang pamilya Zhao namin ay hindi rin madaling apihin. Ganun ba? Naiintindihan ko na. Sa wakas, naiintindihan ko na. Ang chairman at si Miss Liu ay magkasama. Ang pamilya Zhao ay talagang manggugulo. At si Chen Chen ay bastos pa sa chairman. Sa ganitong pagkakataon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para ipahayag ko ang posisyon ng chairman. Kuya, ano bang iniisip mo? Ang pamilya Zhao ay hindi madaling kalabanin. Simula ngayon, ang grupo mo sa delivery ay kailangang harapin ng pamilya Zhao. Hanggang kamatayan. Paano nangyari ito? Kumain ka pa. Ano sa tingin mo sa kalidad nito? Talagang naiintindihan mo na ako ngayon. Salamat, Leo. Magsalita ka naman sa akin. Paano kita matutulungan? Sino ba nagsabing wala kang gagawin kundi guluhin ang manugang ko? Manugang, manugang. Ha ha ha. Xiaofeng, gusto mo ba talaga ang anak naming si Shishi? Magkano? Ikaw ang boss ng girl group. Hindi mo ba alam kung anong dot ang ibibigay mo? Masakit ba ang bata? Wala akong inihandang dot para sa chairman. Na-detect na ang host ay lihim na naghahangad ng isang dot. Ang hiling ng host ay magkakatotoo. Mahal na biyenan. Naipaghanda ko na ang dot. Xiaofang, ikaw pala ang nag-check-in. Alam ko, salamat sa inihanda mo para sa akin. Ang unang dot ay ang Jade Dragon Coin ng Warring States, tama ba? Ang Jade Dragon ng Guangqiu. Ano ang Jade Dragon ng Baekyu? Ang Jade Dragon ng Guangqiu ay ang pambansang kayamanan ng Zhao. Narinig ko na rin ito dati. Sa pagkakataong ito, kailangan mong dumaan sa chairman para makita ang isang duwag. SHH. Hindi ko alam kung magkano ang bababa ng halaga ng Spring and Autumn Moon Pavilion. Kung talagang kailangan magbayad, dapat hindi bababa sa bilyon. Tama, hindi ka nga nagkamali asawa. Kahit ano pang dot ay maganda ang katawan. Kung medyo may inaasahan, ano pa kaya ang natitirang dot? Hindi na kailangan David. Bakit hindi natin tingnan ng iba pa? Hahatingnan natin ang dot. 50% ng shares ng kumpanya. Ano ito? Sinasabi mo pa na ako'y nagugulat, hindi ka rin ba? Ang aking talento. Ano ang pangalawang regalo ng sistema?
Sobrang uwa ba ng reaksyon ng dalawang ito? Hindi ba sila nasiyahan sa pangalawang regalo ko? Hindi. Hindi. Maliit na mataba. Hindi lang iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang itanong, ang kontrata mo. Totoo ba? Talaga bang ibinigay mo sa amin ang 50% ng shares ng Laos Group? Ibinigay mo sa amin. Pero ang reaksyon ng lobo, mahal ba ito? Hindi ko inasahan na ang chairman may shares ng Laos Group at 50% pa. Akala ko dati na ang Grupo B ang ugat ng tagapangulo. Hindi ko inasahan na ang tagapangulo ay may ugat sa lahat ng dako pala. At itong labor capital conglomerate, tiyak na hindi ito ang nag-iisang ari-arian ng tagapangulo sa ibang bansa. HMM. Tagapangulo. Talagang hindi ko na kayo maintindihan ng lubos. Munting tanda ng pasasalamat. Kakabili lang kaninang umaga. Ngayon, espesyal na dinala ko ito bilang materyales para kay Tito. Ang halaga ng kumpanyang ito ay hindi bababa sa bilyon. Ibebenta na natin ito. Sige, sige, sige. Tara, dadalhin kita kay Sisi. Ay, hindi. Nagmamadali. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Pinipilit mo akong magpakasal sa'yo. Mamamatay ako bukas. Kahit alisin mo ang gunting ko ngayon. At pilitin akong magpakasal sa pamilya Zhao. Tatalon pa rin ako mula sa taas. Hindi mo ako kayang kontrolin habang buhay. Ako ito. Eroplano. Paano mo sila napapayag? Hindi mahalaga kung paano ko sila napapayag. Ang mahalaga ay, handa ka bang magpakasal sa akin? Bakit ako magpapakasal sa iyo? Gumastos ako ng ilang daang bilyong dote. At pagkatapos, kung ganito ka talaga na hindi makatwiran, wala na akong magagawa kundi lumuhad sa'yo. Sabihin mo naman sa akin ang isang bagay. Anong bagay? Sabihin mo na mahal mo ako. Mahal kita. Deng Xiaosheng. Mahal kita. Mahal kita. Fang Zhao. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang ibinayad kong dote para sa'yo. Isang salamat mo. Parang kulang pa. Nakalimutan ko, wala rin akong karanasan dati. Masyado bang mabilis? Zaibao, tulong naman, emergency ito. Maghihiling ako ng wish. Ang hiling mo ngayong araw ay natupad na. Kailangan mong maghintay hanggang bukas para sa susunod na hiling.
Ang ibig kong sabihin ay pagkatapos ng alas 12. Hindi ko alam kung anong hiling ang gusto ng host. Gusto kong ibigay ang lahat ng lakas ko. Kakayanin ko buong gabi. Ang hiling ng host at talaan ay magkakabisa pagkatapos ng alas 12.